Sinamantala ni Adele ang pagkakataon, yumuko palapit kay Luna at ibinulong ng marahan na kaunti na lang ang oras bago ang huling period kung kailan kailangang maipasa ang listahan ng mga koponan, at may pagkamapanghikayat na sinabi ni Adele na dahil pareho silang kalahating demonyo, dapat ay magkasundo sila. Napaigtad si Luna sa gulat. Muli, sinabi ni Adele ng direkta, basta sabihin mong oo at magiging magkakampi na tayo. Nang hindi sumagot si Luna, itinuring ni Adele ang katahimikan nito bilang pagsang-ayon at nagwika, mahusay na desisyon. Biglang sumabat si Fran, ang babaeng may sungay, mula sa kanyang upuan, at may matalim na tanong, anong mahusay doon? Sa loob-loob ni Adele, nagtataka siya kung kailan muling lumitaw si Fran. Tumawa si Fran nang may kumpiyansa at napansin na wala pa ring koponan si Adele. Pagkatapos ay buong loob niyang ipinahayag, sige na nga, tatanggapin ko kayong dalawa, kaya sumunod na lang kayo sa akin. Diretsahang sinabi ni Adele na kakabuo pa lamang nila ng koponan at pinakiusapan si Fran na umalis na lang. Mukhang nabigla si Luna at sinabing huwag magpatawa si Fran, dahil narinig niya ang lahat mula sa likuran at tinanong kung bakit sila Adele at Luna ay nakatayo sa harap nito. Hindi natinag si Fran at ipinahayag na hindi pa rin niya kinikilala si Adele bilang pangulo ng klase, sabay sabing siya raw ang tunay na pinuno ng klase, habang muli itong tumawa. Naiinis na si Adele at sa kanyang isip ay gusto na lang talagang tanggihan si Fran. Ngunit dahil hindi ito sumusuko, sa huli tinanggap din niya ito. Ang kondisyon, si Fran ang magiging leader ng koponan. Subalit sa isip ni Adele, lahat ng desisyon ay kailangang idaan sa kanya. Naisip niyang, bilang anak ng isa sa 7 kasalanang mortal, mas mabuting manatili itong malapit. Hindi ito alam ni Fran at buong siglang sinabi, magtiwala kayo sa inyong pinuno at sumunod sa akin. Napalakas ang loob ni Fran, gaya ng plano, habang si Adele ay napailing na lang, pakiramdam niya ay ginagamit pa rin niya ito. Makalipas ang 1 linggo, nakaupo si Adele sa kanyang mesa, tinitingnan ng isang makinang na asul na status screen, tumaas ang kanyang mana mula 1321 hanggang 1332. Naisip niya na kailangan na niyang makahanap ng elixir o kung anuman, dahil kahit pa nadagdagan ang kanyang mana, wala pa rin siyang kaalaman tungkol sa Chaos Attribute. Umaasa siyang makakakuha siya ng ideya sa klase ng mahika ngayong linggo. Naglalabas siya ng aloham. Napaisip rin siya na bukod sa lahat ng ito, ang Crit Solitude, isang maliit na artifact na mukhang natutulog na dragon sa loob ng kahon, ay nagiging hindi na matatag, kaya't marahil ay kailangan na niya itong dalhin palagi. Napabuntong hininga siya sa loob-loob, dami na nang iniintindi. Pero kahit paano, tahimik si Samuel, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Nang tumingin siya sa kanyang roommate, tumugon lang ito ng isang walang pakialam na tunog. Sa kabila ng lumalalang alalahanin tungkol sa mana, Chaos Attribute, at ang hindi matatag na Crit Solitude, may kaunting pag-asa pa ring tinanganan ni Adele, ayos lang, aayos din ang lahat balang araw. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang orasan ng akademya at pumasok sa silid-aralan si Instructor Idea na may masiglang pagbati ng magandang umaga. Napansin ni Adele na tila masigla ang instructor at napaisip kung may maganda bang nangyari. Ipinahayag ng instructor na espesyal ang klase ngayon, magkakaroon sila ng panlabas na pagsasanay. Sa isip ni Adele, kaya't ito na ang practical training, pero nagtaka siya kung bakit sa labas. Ipinaliwanag ng guro, lalabas tayo ng Saitan. Ang lokasyon ay tinatawag na Orgon. Napalaki ang mga mata ni Adele, kilala niya ang Orgon. Naalala niya ang kahalagahan nito. Ang Orgon ay isang bilangguan kung saan dinala ang mga tao na hindi nakabalik mula sa digmaan ng mga tao at demonyo. Nang mapagtanto niyang dadalhin sila sa isang kampo ng detention, ipinaliwanag ng instructor na sasakay sila ng dimensional train at iniutos na sumunod sa kanya. Nag-ingay ang ibang estudyante sa pananabik. Isa pang kadit ang napasigaw na kahit hindi ito bakasyon, mukhang masaya raw lumabas. Ngunit si Adele ay may madilim na iniisip, tuwang-tuwa lang ang lahat dahil nasa labas sila. Kapag nalaman nila ang tunay na kalikasan ng Orgon, tiyak na masusorpresa sila. Pero higit pa sa mismong pagsasanay, alam ni Adele na may ibang bagay na naghihintay sa kanila roon, ang natatanging oportunidad na dapat ay matutuklasan ng pangunahing bida ng nobela sa Orgon. Iniisip niya na kung siya ang makakapunta ngayon, baka siya ang maunang makuha ito.
Gayunpaman, siya'y nag-aalala rin. Tinanong niya sa sarili kung magagawa ba niyang matagpuan ito habang iniiwasan ng maraming matang nagmamasid, batid niyang hindi basta-basta ang lakas ng mga bantay. Habang pinagninilayan niya ang mga hamon na maaaring kaharipan, lumapit si Fran at may biro pang tanong kung bakit tila sobrang seryoso ang mukha niya. Sinabi pa niya, unang outdoor training niya siguro. Kabado yata. Nang kumpirmahin ito ni Adele, ngumiti si Fran na kunway casual at nagtanong, so, kinakabahan ka rin pala. Nagulat siya sa madilim na itsura ni Adele at inisip, hindi to kinakabahan. Pagkatapos ay itinaas niya ang dibdib na may kumpiyansang pahayag, nandito naman ang team leader mo. Huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa akin. Napabuntong hininga si Adele sa loob-loob niya, iniisip na hindi talaga nauubusan ng enerhiya si Fran, ngunit naisip rin niyang makikita rin nila kung ganoon pa rin siya sa loob ng Oregon. Sa kabila ng kasiglahang ipinapakita ni Fran, inamin ni Adele sa sarili na dahil kay Fran, medyo mas kalmado siya ngayon. Humaharurot ang dimensional train, naglalabas ng mga kislap mula sa mga gulong habang dinadala ang mga estudyante. Nakatanaw si Adele palabas, sa papalapit na matayog na estrukturang parang kuta, ang Oregon, na bumabalot sa kulay ubing ulap ng pangamba. Pinatatag niya ang kanyang loob. Ito na ang natatanging pagkakataon. Anuman ang mangyari, makukuha ko ang oportunidad na iyon. Isang makapangyarihang tren ang dumating sa istasyon, ang mga gulong ay kumikislap sa lakas ng takbo. Kasabay ng anunsyo, mga pasahero, narating na natin ang Oregon. Mangyaring bumaba ng maayos. Ang boses ay umalingaw sa buong tren. Bumaba si Adele at ang iba pang kadit, at humarap sa isang napakalaking, nakakatakot na estruktura sa ilalim ng kulay ubing langit na tila nagbabadya ng kasamaan. Tinanong ng instructor ang grupo, nandito na tayo, sumunod kayong lahat. Ito ang kampo para sa mga bilanggong tao, ang Oregon, wika niya habang tumitingin sa kanilang mga nag-aalalang mukha. Habang tinitingnan ng mga istrukturang parang hola at sobrang pinuprotektahan, may isang keteng nagsabi na ang bigat ng atmosfera. Isa pa ang mahina ang tinig na nagtanong kung dito talaga sila magsasanay dahil may masamang pakiramdam siya sa lugar na ito. Isang babae na may kapansin-pansing anyo at kumpiyansang ngiti, marahil ay isa ring instructor, ang nagsabi, oo, ito ang training site niyo, Oregon, at sinabing, wala namang labanan na inaasahan, kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Pero ang kislap sa kanyang mga mata ay tila may ibang sinasabi. Si Adele naman ay nanatiling may pagdududa. Sok, sinasabi pa niyang huwag mag-alala, kahit alam niyang may mangyayaring masama. Kung yan ang katuwaan niya, sadyang baluktot na ugali, isang mapait na kaisipan na tinagaw niya sa sarili. Paglapit nila, hinarang sila ng tatlong bantay na may seryosong mga mukha, nakasuot ng itim na uniforme at may pulang armband. Isa sa kanila ang marahas na nagtanong, mula ba kayo sa Saitan? Kalma namang sumagot ang instructor, oo, narito ang permit namin, sabay abot ng dokumento. Napansin ni Adele na tila nasa antas ng instructor ang lakas ng bantay. Grabe ang presensya nitong isa, hindi biro. Matapos suriin ang permit, sinabi ng bantay, beripikado. Sumunod kayo sa akin, walang puwang para sa pagtutol ang boses nito. Isa pang tao, marahil ay gabay o mababang ranggong bantay, ang tumango at nagsabi, o sige, dito kayo, sabay kumpas papasok sa anino. Sumunod ang mga kadit, lumalakad sa madilim at nakakasakal na mga pasilyo. Isang malaking nilalang nakahugis ng alupihan ang dumaan sa sahig, ngunit hindi ito napansin ng karamihan. Gayunman, unti-unting umalangaw ang mahihinang tinig mula sa di nakikitang mga selda. Pakiusap, iligtas mo ako, ayokong mamatay, garalgal na sambit ng isang tinig, sinundan ng isa pa, pakawalan mo ako. Ang mga salitang puno ng pagdurusa. Isa sa mga keteng may sungay ay lam-ingalinga na parang naguguluhan, habang ang isa pa ay nagtanong ng may kaba, anong lugar ito? Ang boses niya'y bahagyang nanginginig. Isa pang kadit, tinatakpan ng ilong, ay nagreklamo na may kakaibang amoy sa lugar na iyon, sinabayan ng kasama niya na nagsabing pakiramdam niya ay parang may biglang susulpot. Ang mga matay nanlaki sa takot. Pinagmasdan ni Adele ang kanilang mga reaksyon, may bahagyang ngisi sa labi. Mukhang ngayon lang sila natutuluyan, naisip niya, may madilim na kasiyahang sumagi sa kanyang isipan.
Sa puntong iyon, malamig na nagsalita si Samuel, tama na ang pagtambay sa harapan ko. Gumalaw na kayo. Matulis ang kanyang tinig. Napansin ni Adele na hindi man lang natinag si Samuel. Iba talaga tong taong to, bulong niya sa sarili habang patuloy na ginagabayan ang grupo papasok sa lalong nakakatakot na pasilidad. Habang palalim ng palalim ang kanilang paglalakbay sa nakakakilabot na pasilidad ng Orgon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Adele, tila may naramdaman siya. Ngunit agad nagsalita ang instructor, tinig na lumampas sa tensyon ng katahimikan, narating na natin ang lugar ng pagsasanay. Tumambad sa kanila ang napakalawak at maraming palapag na kompleks ng bilangguan. Ang kulay ubing paligid ay mabigat at puno ng kawalan ng pag-asa. Napansin ni Adele ang mga nagulat na ekspresyon ng kanyang mga kaklase at mariing winika, ito ang tunay na anyo ng Orgon. Impyerno, isang salitang parang kumugkob sa kanilang paligid. Nag-flash sa isipan niya ang mga imahe ng mga butot balat, dagwang bilanggo sa loob ng mga selda, na halos hindi na magmukhang tao. Lumabas ang kumpiyansang instructor na babae at ipinaliwanag, gaya ng nakikita ninyo, ito ay bilangguan para sa mga tao na umatake sa lupain ng mga demonyo. Bawat tao rito ay nakapatay na ng kahit isang demonyo. Mga batikang kriminal. Ang ilan sa kanila, buntis o mga bata pa. Wika niya, malamig at walang emosyon. Itinuro niya ang isang nakagapos at butot balat na bilanggo sa kanilang harapan, kasabay ng mapanuksong ngiti. Marahil ay nagtataka kayo kung ano ang inyong pagsasanay. Panoorin ninyong mabuti. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pananabik. Bumalot sa kanya ang madilim at umiikot na enerhiya habang lumalapit siya sa takot na bilanggo, na halos hindi na makapagsalita sa takot. Hinawakan niya ang mukha nito at inutusan, ngayon, lunukon mo na lang ng tahimik. Matatapos din agad to, habang lumitaw sa kanyang kamay ang isang nagniningning na bughaw na orb na tila may masamang enerhiya. Nanunood ang mga kadit sa matinding hilakbot, isang babae ang tinakpan ng bibig sa sobrang gulat habang ang bilanggo ay umiiyak sa sakit. Biglang napasigaw ito ng tuluyang matuno ang katawan, naging may itim na mga butil na tumalsik sa sahig, kasabay ng nakakakilabot na tunog na umalangaw-ngaw sa biglang pananahimik. Napaatras si Adele, halos mapasigaw sa pagkasuklem. Mayabang na ipinaliwanag ng instructor ang kanilang gawain. Kailangan lang ninyong pumatay ng isang tao sa sarili ninyong paraan. Simple lang, hindi ba? Sabay tingin sa mapuputlang mukha ng mga kadit. Ilang kadit ang agad na suka, hindi kinaya ang kanilang nasaksihan. Si Adele naman ay nanatiling tila hindi apektado, ang ekspresyon ay madilim habang iniisip, kahit matapos makita ang ganitong kalupitan, hindi siya gaanong natitinag. Marahil ay dahil tuluyan na siyang nakasinkron kay Adele. Isang nakakakilabot na pagkaunawa, muling pinatibay ni Adele ang kanyang layunin. Kahit gaano pa kabanggas ang mga mangyari, hindi magbabago ang kanyang mithiin. Mabubuhay siya hanggang sa dulo, aayusin ang kasumpa-sumpang katapusan ng mundong ito, at tutuparin ang huling nais ni Adele. Isang tahimik na panata na nagbigay ng lakas sa kanyang loob. Humarap ang instructor kay Adele, na kinilalang class president, at malamig na tinanong, "Class president, may huling salita ka ba?" May hamong tono ang kanyang boses. Lumapit si Adele sa isang selda kung saan isang nanginginig, butot balat na bilanggo ang nakagapos, hawak niya ang isang nakakatakot na punyal na kumikislap. Sandaling nanahimik si Adele bago magsalita, "May gusto ka bang sabihin bago matapos ang lahat?" Ang boses niya'y walang bahid ng emosyon. Ang bilanggo, ang mga matay naglalagablab sa galit, ay dumura ng may paghamak. "Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay hindi ko pa napatay ang mas marami sa inyong mga demonyong uod. Lilipulin ng mga tao ang bawat huling demonyo," sigaw niya, ang boses ay puno ng paninindigan. Si Adele, ang mukha ay walang emosyon at nababahira ng dugo mula sa nakaraang pagbitay, ay tahimik na isinaksak ang punyal sa bilanggo. Sa loob-loob niya, naisip niyang mas naging kasiya siya pa ang pagpatay matapos marinig ang sinabi nito, isang madilim na kaisipang dumaan sa kanyang isipan. Pagharap niya sa instructor na nakamasid mula sa hindi kalayuan, tinanong ni Adele, "Ayos na ba yun?" Ang ekspresyon niya ay hindi mabasa. Dahan-daang pumalakpak ang instructor, sabay sabing, "Perpekto," habang may kasiyahang lumitaw sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay hinarap niya ang natitirang mga kadit. "Ngayon, gaya ng ginawa ng inyong class president, pumasok sa selda at simulan ang pagsasanay."
Ang boses niya'y may awtoridad na umalingaw sa paligid. Ngunit agad niyang idinagdag, ang mga kalahating demonyong kadit, lumapit kayo rito, sabay tingin sa kanila ng matalim. Ang pink-haired na si Luna at isa pang lalaking kadit ay halatang nabahala sa biglang pagkakahiwalay. Tinuro ng instructor ang isang partikular na lugar. Pumwesto kayo rito. Pinagmasdan ni Adele. Mukhang may iba pang kalahating demonyo sa klase bukod sa kanila ni Luna. Pero mukhang masama ang lagay ni Luna, naisip niya nang may bahagyang pag-aalala. Ipinahayag ng instructor, may malupit na ngiti sa labi, kayo, mga kadit, ay may partikular na mga bilanggo na kailangang patayin. Ang mga salita'y punong-puno ng mali siya. Tinuro niya ang hanay ng mga nakakuhang, butot balat na mga bilanggo. Nakilala agad ni Adele ang mga ito, ang kanyang ekspresyon ay nanigas ng mapagtanto, ang mga bilanggong ito ay kalahating demonyo, isang katotohanang nagpadama ng ginaw sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang instructor, ang boses niya'y puno ng puot. Kailangan ninyong patunayan ang isang bagay, na kayo ay iba sa mga taksil na ito, singgal niya, ang titig malamig at walang awa. Isang lalaking kalahating demonyong kadit, ang mukha'y baluktot ng galit at marahil takot, ay biglang sumigaw, alam mo ba kung gaano kami naghirap dahil sa inyo? At brutal na sinipa ang isa sa mga kalahating demonyong bilanggo. Sumunod ang isa pa, sumisigaw, bakit? Dapat lang kayong mamatay. Mamatay na kayo, ang boses ay halos mabali na sa galit at hilakbot. Pinanood ni Adele ang kakilakilabot na tagpong nagaganap, ang mukha niya'y seryoso habang iniisip, nagsimula na nga. Polala ng polala ang bigat ng hangin sa paligid. Isang malayong, nakakakilabot na hiyaw ang umalingaw sa kulungan, nagpapahiwatig ng malupit na katotohanan ng kanilang pagsasanay. Habang ang ibang kalahating demonyong kadit ay marahas na inaatake ang mga bilanggo, si Samuel, ang mga matay kumikislap ng kakaibang luntiang liwanag, ay nagpalabas ng isang aninong berdeng halimaw. Lemunin niyo sila, utos niya, ang boses ay nag-uumapo sa kadiliman. Sumugod ang nilalang sa isang takot na bilanggo na napasigaw sa sindek, isang sigaw na agad naputol. Si Luna, ang pink-haired na dalaga, ay napasigaw sa sakit ng damdamin, hawak ang ulo habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Hindi niya kinaya ang matinding karahasan. Pinagmasdan ni Adele si Samuel at inisip, hindi naman niya kailangang patayin ang mga iyon sa ganoong paraan. Ganoon ba talaga siya kasabik na gutihin ang mga tao gamit ang kanyang mahika? O ipinapakita lang niya ang kakayahan niya? Nagpatuloy si Luna sa pag-iyak, halatang lubos na naapektuhan. Tuluyan nang nabasag si Luna. Kapag napansin siya ni Instructor Idea sa ganitong lagay, siguradong masama ang kahihinatnan, isip ni Adele, pragmatiko sa kabila ng sitwasyon. Lumapit si Fran sa instructor at nagsalita, Instructor, ang boses ay kalmado at tiyak. Bumaling sa kanya ang instructor, nakatawa ng bahagya habang nakakrus ang mga braso, kita ang inis sa mukha. Itinaas niya ang isang kilay. Nagbigay ng tanong si Fran. Basta't gamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagpatay, pasado na siya, tama. Malinaw na naghahanap ng kumpirmasyon. Sumagot ang instructor, oo, teknikal na tama. Bahagyang ngumiti, halos hindi halata. Matatag ang tingin ni Fran habang tumugon, naiintindihan. At saka siya bumaling sa isang bilanggo. Ikaw ay ngayon nakatali sa akin. Patayin mo ang taong nasa tabi mo. Ang kanyang tono ay malamig at walang emosyon. Walang alinlangan si Fran na iniunat ang kanyang kamay patungo sa isang gutom at takot na bilanggo, na ang mga mata ay nagliwanag ng nakakakilabot na kulay rosas habang samekop ang kapangyarihan ni Fran. Napasigaw ang bilanggo at may isa pang sumigaw, huwag mo itong gawin. Ngunit ang kanilang pakiusap ay nalunod sa bigat ng sitwasyon. Walang reaksyon si Fran habang ang bilanggo ay naghihingalo, unti-unting nawawalan ng buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ni Fran, tapos na ba? Ang kanyang boses ay patag. Sumagot ang instructor, oo, pasado ka. Maari nating ayusin ang iyong pagiging malambot kalaunan. Ang kanyang pagsusuri ay malamig at walang damdamin. Pinagmamasdan ni Adele si Fran at napansin niya, kahit kaunti, na hindi naman talaga siya galit sa mga tao, kundi mas may lambot ang kanyang puso kaysa sa inaakala niya. Isang nakakagulat na obserbasyon. Pagkatapos ay tumingin ang instructor sa huling natitirang kalahating demonyo.
Ngayon, isa na lang, sabi niya, ang kanyang boses ay parang yelo. Kadit Luna, dugtong niya na parang latigong pumuputok. Napaubos si Luna, mapotla at may bakas ng luha sa pisngi, nanginginig pa rin sa takot. May ngiting malupit ang instructor habang inuutos, patunayan mo kung sino ka. Pinanood ni Adele na may mabigat na pakiramdam, alam niyang kung hindi ito magawa ni Luna, malaki ang magiging kapalit. Bumulong si Luna, puno ng takot, hindi ko kaya. Pakiusap, paalisan niyo na lang ako dito. Mahina ang kanyang boses, tila mawawasak anumang sandali. Lumuhad siya at sumigaw, walang kwenta. Tumulo ang kanyang mga luha habang sinasabi niyang dahil sa isang lalaking di karapat-dapat tawaging ama, napunta siya rito para iganti ang kanyang ina, na nabuhay sa impyerno. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa. Nakasara ang kanyang mga kamao, tila pinagtatawanan ang sarili niyang kahinaan. Lumapit si Adele at mahinahong tinanong, ayos ka lang ba? Nagulat si Luna sa kanyang paglapit at may pag-aalinlangang tinanong, Adele. Ngumiti si Adele at sinabing, sandali lang. Tutulungan ko si Ginang. Luna sa kanyang pagsasanay. Humarap siya sa isang nakagapos na malahalimaw na nilalang, marahil isang bilanggo, at kalmadong sinabi, sige, simulan na natin. Napatingin si Luna, gulat na gulat, halos di makahinga sa pagkabigla. Inilahad ni Adele ang isang mapanganib na mukhang punyal kay Luna. Habang ibinibigay ito, ipinaliwanag niyang normal lang ang matakot pero kailangan niya itong gawin. Nanginginig si Luna habang inaabot ang punyal, nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-daang inilapat ni Adele ang kamay niya sa kamay ni Luna, hinihimok itong kumalma. Sabay sabing mahinahon, kung magpapatuloy ka lang sa pag-usad, magiging maayos ka. Nagngangalit ang ngipin ni Luna, pilit kinukumbinsi ang sarili habang nangingilid ang kanyang luha. Dahan-daang hinaplos ni Adele ang kanyang ulo at pinuri ng payak na, magaling. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, mahina niyang sinabi, maari sana itong mauwi sa masama. Samantala, nakatayo si Instructor Idea na may nakahalukip-kap na mga braso, seryoso ang tingin. Matigas niyang sinabi, alam na alam niyo kung ano ang mangyayari sa kalahating demonyo na di kayang pumatay ng tao. Sa pinakamagaan, tanggal sa programa. Sa pinakamabigat, mas malala pa roon. Lumapit siya kina Adele at Luna, ang tono niya'y mapanambot. Hindi ko maintindihan kung anong iniisip mo, Class President. Tahimik si Adele habang nag-aalala si Luna. Nagpatuloy si Idea, hindi mo naman siguro iniisip na pasado siya, hindi ba? Ngunit ngumiti si Adele nang may tiwala at idineklara, hindi. Pasado si Kadit Luna. Napakunot ang noo ni Idea sa gulat at napasigaw, anong sabi mo? Kalma lang si Adele habang nagpapaliwanag, malinaw ang sabi niyo, kapag nakapatay kami ng tao gamit ang aming kakayahan, pasado kami. Si Kadit Luna lang ang tanging healer sa buong Saitan. Tinulungan ko siya dahil nakita ko ang halaga ng kakayahang iyon. Napatawa si Idea ng Tuy, may halong pang-uuyam. Ha, hindi ka panipaniwala. Kung ganoon ang loika mo, sinasabi mong hindi mo tutulungan ang isang kiteng walang talento. Kalmadong tumugon si Adele, syempre. Kung wala silang talento, iiwan ko sila. May banayad na ngiti siyang may halong kalkulasyon habang sinasabi ito. Tumigas ang ekspresyon ni Idea. Malamig siyang nagkomento na pinipili lang ni Adele ang mga alaala na gusto niyang tandaan, ngunit sisiguraduhin niyang matatandaan niya ang mga sinabi nito. Pagkatapos ay sinabi niyang pupuntahan muna niya ang ibang kadit, at iniutos kina Adele at Luna na manatili sa kanilang kinalalagyan. Pagkaalis ni Idea, napabuntong hininga si Adele sa pagginhawa. Isang krisis ang naiwasan, naisip niya. Mabuti na lang at natuwa si Idea sa sagot niya. Kung si Instructor Iris iyon, siguradong wala na sanang pag-asa si Luna. Tumalikod siya kay Luna na nooy bahagya pa ring nanginginig, at mahinahong sinabi, Miss Luna, mukhang ligtas kang nakalampas. Tumangala si Luna na may pag-asa sa mata at nagtanong, totoo ba? Tumango si Adele, nagbigay ng kumpirmasyon. Naluluhang napabulong si Luna, ganun ba, salamat sa Diyos, bago siya tuluyang nawala ng malay. Maingat siyang sinalo ni Adele at sinabi ng tahimik, ayos lang. Magpahinga ka. Maya-maya, habang mahimbing na natutulog si Luna sa tabi ng pader, nakatayo si Adele sa malapit, matatag ang tingin. Ngayon, naisip niya, oras na para magsimula ang totoong laro.
Buo ang kanyang loob, batid ang pasikot-sikot ng organ, at alam niyang may sapat pa siyang oras. Pinagmasdan niya ang mga naglalakad na gwardya at inisip, tulad ng inaasahan, mahigpit ang seguridad. Napagtanto niyang para makita ang oportunidad na hinahanap niya, kailangan niyang magtungo sa ilalim ng lupa. Buo ang pasya, si Adele ay nagtakip ng sarili sa kadiliman. Habang bumabalot sa kanya ang umiikot na itim na enerhiya, napangiti siya. Ayos, mas mahusay na ako kaysa dati. Tiwala siyang hindi siya mapapansin sa dilim. Tumutok siya sa pag-abot sa lagusan papuntang ilalim. Tahimik siyang gumalaw sa madidilim na pasilyo, ngunit bigla siyang napatigil nang biglang lumingon ang isang gwardya na matalim ang tingin. Napansin ba ako? Tanong niya sa sarili. Tumigil saglit ang gwardya, ngunit kalaunay lumakad na muli, tila hindi siya nakita. Napabuntong hininga si Adele, humanga sa husay ng pangamoy ng gwardya. Ibang klase talaga kapag taga-organ, inisip niya. Alam niyang kailangan niyang magmadali. Sa wakas, narating niya ang hinahanap. Nakita ko na, mahinang bulong niya. Ang kaisa-isang walang lamang selda sa unang palapag, may lagusan sa loob. Inilabas niya ang kanyang kakayahan. Position Swap 2. Move. Sa isang aninot mabilis na galaw, lumitaw siya sa loob ng selda. Agad niyang napansin ang pressure plate sa sahig, tulad ng inaasahan niya. Habang nakabitin pa sa ere bago tuluyang lumubog ang sahig, iniisip niya kung paano ligtas na bumaba. Inalala niya ang lalim na narating ng bida sa nobela, at inangkop ang kanyang timing. Nang halos nasa ibaba na siya, muli niyang ginamit ang kakayahan. Position Swap 2. Move. Matagumpay siyang lumapag sa sahig, habang may tunog ng bagay na tumutusok sa lupa mula sa itaas. Narating na niya ang ilalim, ang underground waterway. Ang susunod ay, mahinang bulong ni Adele habang umiikot sa paligid niya ang itim na enerhiya. Ang lasong uri ng black slime. Biglang lumitaw mula sa dilim ang tatlong nakakakilabot na black slime, may naglalagablab na lilang mga mata. Alam niyang nakamamatay ang laso ng mga ito kahit isang dampi lang. Mabilis siyang nag-isip ng taktika. Kung ganun, inisip niya, ang target ay ang core ng slime mula sa malayo. Sa isang mabilis at matalim na kilos, ginamit niya ang kanyang kakayahan, Fang of Darkness, Black Blade VB. Maraming mga talim ng itim na enerhiya ang lumipad at dumiretso sa mga core ng mga slime. Dahil alam niya ang kahinaan ng mga ito, naging madali ang pakikipaglaban. Sa gilid ng isang madilim at malabong katawan ng tubig, mahina niyang ibinulong, kailangan ko nalang lamusong sa tubig na to. Sa marahang pagsalpok ng alon, sumisid si Adele, palalim ng palalim sa hindi kilala. Habang siya'y lumulubog, naalala niyang ayon sa bida ng nobela, dito raw matatagpuan ang huling pahingahan ng tinatawag na dakilang kasamaan. Ngunit napaisip siya, dakilang kasamaan. Wala naman akong isinulat na ganon. Naalala niya na ito ang lugar kung saan ikinulong ang isang demonyong nanguna sa isang pag-aalsa, ilang siglo na ang nakalilipas. Kaya ba, ang tinutukoy nilang dakilang kasamaan ay isang demonyong ni ang hari ng mga demonyo ay hindi kayang talunin? Tanong niya sa sarili. Well, malalaman ko rin pagdating ko roon. Pag-ahon niya mula sa tubig, basang-basa at habol ang hininga. Tumingin-tingin si Adele sa paligid at nagtanong, ito na ba yon? Sa harap niya, nakakadena sa pader, ay isang nakapangangilabot na puting kalansay. Kaagad niyang napansin ang pintig ng puso sa loob ng mga tadyang nito. Ang pusong iyon, nasa loob ng puting kalansay, tila ba hawak nito ang pagkakataon. Sa wakas, makukuha ko na rin, bulong niya habang unti-unting inaabot ito ng may kumpiyansa. Ngunit nang ipinikit niya ang mga mata upang mag-focus, biglang bumilis at nag-alab ang tibok ng puso, kumikislap ng matinding pulang liwanag. Napuno ng pangamba ang kanyang dibdib habang napadilat siya. Hintay, ang puso, biglang yumanig ang lupa sa ilalim niya, dahilan para siya'y matamba. Napasigaw siya sa isipan, ang gulo nito. Ang sandali ng pagkakataon ay biglang naging sandali ng kaguluhan, at napagtanto ni Adele na anuman ang kasunod, hindi ito magiging madali.